So, bago po tayo dumako sa mensahe ng ating Panginoon, nais ko ring magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Unang-una, sa buhay, hininga at lakas na ipinagkaloob niya sa akin. Saka sa protection na rin dahil nung last week o last Friday, nung naglilinis ako dun sa my church, pag galing ko sang maglinis, bigla akong nagkaroon ng high fever nung gabi. Pagkatapos, saka headache. Tapos nung last Sunday, may lumabas sa aking mga rashes. Sabi nga ni na Sister Alona, baka daw dengue. Pero bago nila sinabi yun na dengue, nung naglilinis ako dun sa baba ng church, dahil medyo madamo na, may kumagat sa akin talagang lamok sa hita na parang may stripes siya. At naisip ko, nung oras na yon, sabi ko, ako baka dengue ito. So parang kinonfirm lang na dengue nga yun. No? Pero noon pa, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, wag naman po. No. Yung pinagpapasalamat ko kay Jesus, dahil naroon yung kanyang protection. Hindi niya hinayaan na talagang maratay ako ng mga ilang linggo. Umabot ng mga 5 days. Pagkatapos noon, nung nakapaligo ako after 5 days, meron pa rin headache. Pero purihin ang Panginoon dahil ngayon totally nawala na yung aking pakiramdam ko ng sakit ng ulo. Kaya pinupuri ko talaga si Jesus sa kanyang kadakilaan. Marami na akong naranasan na himala ng Panginoon. Kaya lubos-lubos ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun din, yung kay Sister Alona, papasalamat din ako dahil pinagaling na rin siya ni Jesus. No? Kala din namin, sintomas na ng COVID yung tumama sa kanya, pero puri ng Panginoon, tonsillitis lang pala. Nagpapasalamat din ako sa mga kinasangkapan ng Panginoon na para ipanalangin kami, i-lift up kami sa prayer for healing. Marami nagpe-pray, so pupurihin ng Panginoon. Yun. Amen. Ngayon, bago tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon, tayo manalangin. Oh, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Tunay po, Panginoong Jesucristo, na kayong makapangyarihan, Panginoon Diyos, anak, na siyang nagtigis ng iyong dugo sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang manampalataya sa iyo ay hindi na masasagi ng anumang salot ng sanlibutan na ito at magkakaroon ng kapatawaran mula sa mga kasalanan
Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin para kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo, patuloy na makapagpahayag ng iyong kabutihan. Walang kaming ibang ninanais, Panginoong Jesus, kung hindi ang maitaas ka sa aming mga buhay. Maparangalan ka sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoong Jesucristo, ang nais naming itanghal habang kami may hininga sa mundong ito. Dalangin ko po na patuloy niyo po kaming subaybayan. Patuloy niyo po kaming ipag-adya sa lahat ng gawa ng kasamaan. Lord, kayo lamang po ang aming pag-asa. Kayo lamang po ang aming tanglaw na magbibigay liwanag sa amin sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan na ito. Ganon din po, Panginoong Jesus, dalangin ko na ang iyong mga salita na siyang aming mapagnilay-nilay, basbasan niyo po ito, Panginoong Jesucristo, upang ito ay maunawaan ng mga makakapakinig nito, at kayo po ang magbukas ng mga spiritual ears, understanding ng mga makikinig nito, Panginoong Yesus. At hindi lamang po, Panginoong Yesus, hanggang sa pagkaunawa, higit sa lahat, Panginoong Jesucristo, dalangin ko po na ang aming mga buhay na ito ay may paglingkod namin sa iyo totally, Panginoong Jesucristo. Dahil doon lamang po nagkakaroon ng kabuluhan at nagkakaroon ng kahalagahan ang aming buhay kapag kami ay nakakasangkapan for your glory and for your honor. Maraming salamat muli, Panginoong Yesus, sa araw na ito. Purihin ka, Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Luke chapter 4, verse 18 and verse 19. Luke chapter 4, verse 18 and verse 19. Ito po. Ito yung nung bumalik si Jesus sa Galilee, no? At pumunta siya sa Nazareth, kung saan siya ay lumaki, kagaya ng kanya na kaugalian. Pumupunta siya ng sinagoga. Sa kanyang pagpunta sa sinagog, may inaabot sa kanya ang attendant ng sinagog na sa prophecy ni Isaiah. Ito yung prophecy sa Book of Isaiah, chapter 61, verse 1 and verse 2. Sabi rito sa verse 18 ng Luke chapter 4, sabi ni Jesus, binasa niya ito. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Pagkatapos nito, ni-roll niya ulit yung scrolls, binalik niya sa attendant, tapos naupo siya, at sinabi niya sa harap ng mga nakakinig, sabi niya, ngayong araw na ito, napakinggan ng inyong mga tenga ang fulfillment ng prophecy na ito. So, ilang daang taon na
hundreds of years ang bago siya nagkatawang tao, no? Naipahayag na yung na ang lahat ng tinutukoy dito sa prophecy sa Old Testament, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kagaya nung sinabi niya after the resurrection sa kanyang mga alagad dun sa Luke chapter 24 verse 44. Basahin natin. Luke 24 verse 44. 44. Ito yung sinabi ng Panginoon yung after the resurrection sa kanyang mga disciples. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. So walang duda na yung tinutukoy na anointed or Messiah sa lumang tipan na darating dito sa bagong tipan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Yung to preach the gospel to the poor, poor in spirit, ang ibig sabihin noon, kagaya ng kanyang Sermon on the Mount, doon sa Matthew chapter 5, verse 3, na sinabi ng Panginoon, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Naroon kasi yung pagkakaiba nung palalo saka mapagpakumbaba. Ang mga humble, poor in spirit, mas ready na makinig sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi kagaya nung mga Fariseo nung araw na yon, na mga matatasang ere, mayayabang, palalo. No? So, yun ang sinasabi ni Jesus. Kung ano yung sinabi rito ng Panginoon to preach the gospel to the poor, yun din ang tularan natin. Mag-evangelize tayo, to spread the gospel, to share the good news, evangelize natin, lalong-lalo na dun sa may mga mabababang kalooban na very willing na makapakinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? He has sent me to heal the broken-hearted. Broken-hearted. No? May sinabi sa Book of Psalms, chapter 147, verse 3, sabi roon sa awit na ito, para nako-confirm na si Jesus yung talagang lahat na tinutukoy. 147, verse 3. Sabi rito, He heals the broken in heart and bindeth up their wounds.
yung mga wasak ang puso, mga sira ang buhay dahil sa sanhi ng kasalanan. So, kapag sila ay willing na magrepent sa ating Panginoon, very willing ang Panginoon na pagalingin sila sa kanilang brokenness. Bubuuin silang muli ng Panginoon. Walang hindi kayang Panginoon, hindi siya kayang hindi niya mabubuo. Kahit pira-piraso, kaya niya itong buuin kung gugustuhin niya. Kaya yung mga tao na broken-hearted, itutok natin sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na punong-puno ng katotohanan. Amen? Tuloy natin. Doon sa Luke chapter 4, verse 18. To preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. No? To preach deliverance to the captives. So, kapag yung mga willing magrepent, yung mga broken-hearted, no? Made-deliver sila sa prison ng darkness. Yung kulungan o yung dungeon ni Satanas, palalayain sila ng Panginoon. Basta willing lang silang magrepent. Kaya, ito pinapakita lang sa atin ng Panginoon na pwede nating tularan. Kasi nung nandito siya sa ibabaw ng mundo, nagpipreach, ito yung isang halimbawa para maging example natin na i-share sa kanila ang Word of God, ang God's truth, and recovery of sight to the blind. Marami ditong mga passages sa Bible na literal nag-open ng paningin ang Panginoon. Meron pa nga na from birth, bulag, binuksan niyang paningin. Pero dito sa puntong ito, yung recovering of sight to the blind, ito yung spiritual blindness. No? Ito yung spiritual blindness. Kagaya sabi ng Panginoong Jesus, dun sa John chapter 9, verse 39. Basahin po natin. John chapter 9, verse 39. And Jesus said, "For judgment I am come into this world, that they which see not, might see, and that they which see might be made blind." Anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Yung pinagsasabihan niya rito, yung mga kaharap niya, yung mga Hudyo,
yung mga kumukontra sa kanya, no, dahil sa kanilang mga pride and unbelief, no, kahit mulat na mulat ang kanilang mga mata sa paningin, pero spiritually blind sila. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, no? Yung mga nakakakita mabubulag at yung mga bulag makakakita. So purihin ang Panginoon dahil tayo minsan nabulag. Sabi doon, dati bulag tayo, ngayon nakakakita tayo. Spiritually, nakakakita tayo. Purihin ang Panginoon dahil binuksan niya ang ating mga spiritual eyes. Nakikita natin ang katotohanan na si Jesus talaga ay totoo. Maraming hindi naniniwala eh. Kasi by faith ito eh. Pag ang usapin, spiritual, umiiral dito ang pananampalataya. Hindi ito by sight, by faith. Yung mga naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, na itong ating mga pinaniniwalaan ay totoo. Amen? O, tuloy natin. Balikan natin yon. Luke chapter 4, verse 18. To set at liberty them that are oppressed or that are bruised. Sa panahon ng Panginoong Jesus, maraming naaapi noon, na-oppress, nagkakaroon ng oppression. Mga orphans, widows, na inaapi. Lalong-lalo na pagdating sa taxation, masyado silang nagigipit. At kung titignan natin, walang pinagbago hanggang sa ngayon. Umiiral pa rin, maski sa kasalukuyan, yung mga nangyari na noon. Pero, ganun pa man, meron tayong pinanghahawakan. Ano yung pinanghahawakan natin? Sabi doon sa John chapter 8 verse 36, if the Son sets you free, you shall be free indeed. Purihin ang Panginoon. So, nakikita man natin sa ating surroundings ang mga oppressions, mga injustices, pero tayo, meron pinanghahawakan. Sabi doon ng Panginoon, if the Son sets you free, you shall be free indeed. So talagang malaya tayo. Amen? Malaya tayo. Sa ngayon, ano yung kalayaan na isa pang tinutukoy dito ng Panginoon? Di lang ito sa kalayaan ng oppression ng mundong ito, no? Kalayaan mula sa gapos ng kadiliman. Kalayaan mula sa tanikala ng demonyo. Malaya tayo gumawa ng tama. Kasi hindi malaya ang mga tao na hindi gumagawa ng tama. Amen? Pagdating dito sa verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. Kung babalikan natin, yung Isaiah chapter 61, verse 2, may karugtong pa ito eh. Kaya lang in-stop na rito ng Panginoon. Ano nakalagay doon? Sabi rito sa verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord
and the day of vengeance of our God, to comfort that mourn. So, ibig sabihin, itong the day of vengeance of our God, sa future pa ito. Kaya ni-stop na doon ng Panginoon to proclaim the acceptable year of the Lord. Ni-stop niya roon, hindi niya tinuloy doon sa and the day of vengeance of our God. Kasi itong vengeance of our God na ito, pagdating niya rito na kung saan makikita siya ng lahat bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon yung context dito sa Isaiah chapter 61, may context siya rito na yung the acceptable year of the Lord, sa Jewish culture, naroon yung year of Jubilee. Na every 50 years, yung mga magkaroon ng pagkakautang, mapapawala na ng utang. Yung may mga naisan lang mga ari-arian, may babalik na sa kanila yon. So, yun yung year of Jubilee. Every 50 years. Na eksaktong-eksakto naman kung ilalakip natin sa ginawa ng Panginoong Jesus. Siya yung nag-redeem sa atin to proclaim the acceptable year of the Lord. Kailan ito? Ito yung to proclaim the acceptable year of the Lord. Nung mag-commit tayo ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo, doon din nagsimula ang ating kalayaan. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi rito, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. So, yun. Now is the day of God's favor. Now is the day of salvation. Nakalaya tayo sa karumihan ng sanlibutan na ito. Nakalaya tayo sa pagkakagapos mula sa tanikala ng dyablo. Now is the day of salvation. Amen? So, purihin natin ang ating Panginoon. Kaya, napakabuti ni Jesus. Ito lang naman ang pwede nating patuloy na i-share sa lahat ng ating makakasalamuha. May mas malalim pang usapin pagdating doon sa anointed. Pero pwede nating i-touch yun sa next Bible study natin. No? Nung sinabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Yung anointed, ibig sabihin, Messiah,
sa Hebreo. Kristo sa Griego, anointed sa English. No? Yung pagiging anointed ng Panginoon ay hindi ito kagaya nung mga ina-anoint na sa Old Testament na priest, kings, and prophets. Na may maraming mga iba't ibang substances na pinaghahalo-halo para i-anoint yung sinaseparate for the Lord's work. Si Jesus, before the foundation of the Lord, inanoint na siya ng Diyos Ama. Hebrews chapter 1 verse 9. Sabi doon, therefore God, even your God, has anointed thee with the oil of gladness. Yung oil of gladness doon, sinisimbolize yung Holy Spirit. Kaya walang makakapag-claim dito sa ibabaw ng mundong ito na siya ay anointed one. Tandaan nyo, anointed one. Meron kaya yung mga ina-anoint for the Lord's work, ang tawag doon, the Lord's anointed. Pero ang anointed one, si Jesus lang po yun. Amen? Dapat maging malinaw po yun. Kaya pwede natin pag-usapan yan sa mga susunod. So, purihin ang Panginoon dahil sa maikling sandali, tayo nagkakasama-sama. Dalangin ko ng kanyang mga salita ay magsilbing gabay at magsilbing encouragement sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na ang ating paligid ay punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng sigalot, punong-puno ng kaguluhan. Wala tayong masusulingan. Wala tayong ibang maaasahan. Kung hindi, ang ating Panginoong Hesus lamang. Kasi kung itutok natin ang ating pag-asa sa mundong ito, mapofrustrate tayo. For heavens and earth will pass away. Sabi ni Jesus, but my words shall by no means pass away. Kaya, si Jesus ang tangi nating lapitan, asahan. Amen? So, tayo muling manalangin. Oh, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa iyong mga salita na siyang amin na pagbulay-bulay sa mga nagdaang sandali. Dalangin ko po, Panginoong Jesucristo, na ito ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Nang sa ganon, Panginoong Jesucristo, kami ay patuloy na makasangkapan niyo para sa lalong ikalalawak at ikalalago ng iyong gawain dito sa baba ng mundong ito. Habang kami naririto sa mundong ito, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyo, sa iyong pagsundo sa amin, dalangin ko na kami maging kapakipakinabang sa iyong ministry. At higit sa lahat, Panginoon, maging tapat ang bawat isa sa amin hanggang sa huling sandali ng aming mga hininga. Abutan man kami ng rapture o ng kamatayan physical, ang mahalaga, ready kami, Panginoong Yesus, na makasama sa iyong walang hanggang buhay. Salamat po, Panginoon, at dinudulog ko sa iyo, Panginoong Yesus, ang mga nakakaranas din ng mga hindi magandang sitwasyon sa mga panahon ngayon, sa mga kapatiran na na dumadaan sa hindi magandang kalagayan. Lord, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kaaliwan,
magbigay sa kanila ng comfort dahil kayo po, Panginoong Jesucristo, ang aming Prince of Peace, ang aming Yahweh Shalom, aming kapayapaan. Lord, salamat po sa healing. Kayo ang aming Yahweh Rapha. Tunay po, Panginoong Jesucristo, na walang imposible sa iyo. Lord, kung meron man ng mga nakaranas na hindi pa may ng sakit at hindi pa nakakaranas ng healing physical, meron kayong purpose kung bakit ito nangyayari sa buhay ng mga tapat yung lingkod. Meron kayong planong mas maganda. Kaya dalangin ko ng bawat isa sa amin ay hindi mawala ng pag-asa na sa oras ng kawalan, tumalikod sa iyo. Bagkus lalo sa iyong kumapit. Sa oras ng karamdaman, huwag tatalikod sa iyo. Bagkus lalo sa iyong kumapit. Sa oras ng kaguluhan, huwag tatalikod sa iyo. Bagkus lalo sa iyong kakapit. Salamat po, Panginoong Jesus. Hanggang sa mga susunod naming pag-gather, Panginoong Jesucristo, dalangin ko na kayo ang patuloy na magtipon sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang Top J Ministry. Ang bawat lingkod niyo magmula po sa aming Archbishop na si Reverend Mar, sa mga bishops, Panginoon, sa mga elders, sa mga pastors, at sa bawat miyembro ng The Trinitarian All for Jesus Ecclesia of the Lord God. Dalangin ko po na kayo ang patuloy na maitaas, maitanghal sa aming mga buhay. Salamat muli, Panginoong Jesucristo. We love you so much, Lord Jesus Christ. Amen. Salamat po muli. Supuri natin ang ating Panginoong Jesus hanggang sa next Sunday. Kung hindi pa mag-rapture, magkikita-kita ulit tayo sa ganitong online service. At Lord willing, next Sunday, makapag-live na tayo. Medyo ngayon, nag-zoom lang tayo kasi nakakatakot naman. For isolation muna kami. Amen? Praise Jesus. So, magandang araw sa bawat isa. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesucristo.